Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo sa ulo ng mga balita. 10 taong gulang na bata patay sa pag-atake ng umano'y mga miyembro ng rebeldeng New People's Army sa isang barangay sa Davao Oriental. 100,000 pabuya alok ng lokal na pamahalaan sa ikadarakip ng salarin sa pagmasakar sa isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Kargamentong naglalaman ng mga pekeng damit at sapatos na samsam ng Bureau of Customs. Retirement age ng uniform personnel ipinanukalang palawigin na hanggang 60 taong gulang. Ilang sundalo at pulis, hati ang pananaw sa issue. Pambansang kamao, Manny Pacquiao, kailangan maging impresibo ang performance laban kay Jeff Horn kung gustong makasagupang muli si Floyd Mayweather Jr. ayon kay Coach Freddie Roach. Ramdam na ng turismo sa Iligan City ang epekto na nagpapatuloy na krisis sa Marawi. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Isang linggo mula nang sumiklab ang bakbakan sa Marawi City, unti-unting naramdaman ang pagbaba ng bilang ng mga customer o turista sa iba't ibang tourist destination sa Iligan City. Ayon sa isang resort owner, 50 hanggang 75% umano ang ibinaba sa bilang ng kanilang mga customer. Medyo 50% weekends, mga 100 to 500 na sila. Dahil dito malaki rin ang ibinagsak sa kanilang kita. Napiktuhan talaga ang business namin dito dahil ang mga tao nandun na sa mga potential petrol natin, nandun na sa evacuation center at saka yung mga Christians na taga-Iligan mismo, hindi na sila makapunta rito dahil ang travel time pa uwi, it takes 2 to 3 hours. Ngunit sa kabila nito ay tumaas naman ang bilang ng mga hotel accommodation dahil sa pagdagsa ng mga tao. But incidentally, nagpuno ang ato ang mga accommodations because Iligan is a stopover, people travel, no? And ato lang affected due ang atong mga attractions natin. For instance, our landmark, our famous Mar Cristina Post is really in full red alert status so nobody can visit. Hindi naman nawala ng loob ang mga negosyanteng apektado sa krisis sa Marawi na makabawi din sila sa oras na matapos na ang gulo sa lugar. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. May gagawing pasilip ang Malacanang sa magiging laman ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24. Ayon kay Secretary Martin Andanar, maglalabas ng isang report ang Presidential Communications Operations Office o PCOO ngayong Biyernes tungkol sa mga nagawa ng Administrasyong Duterte sa unang taon nito sa pwesto. Tuloy naman ang preparasyon ng Malacanang para sa nalalapit na pag-uulat sa bayan ng Pangulo. Yung plano po para sa State of the Nation Address ay nilalatag na ng Presidential Management Staff ng opisina po ng PCOO at iba pang mga ahensya ng gobyerno na magbibigay po ng... We are waiting for their reports also, ang kanilang mga accomplishments. Nagbigay naman ng opinyon ng ilang eksperto hinggil sa naging performance ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang taon nito sa posisyon. Ito ang balita ni Leslie Lungbowen. Makalipas ang 1 taon sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ilang mga pagbabago ang naobserbahan ng mga eksperto. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, kabilang sa mga naging kalakasan ng kasalukuyang administrasyon ang independent foreign policy ng bansa. One cannot deny na yung independent foreign policy as he implemented it, may malaking impact and most of it is positive. Not only in terms of new money coming in, yung friendship natin sa ibang bansa na yung special relationship with the US na normalize na kasi with China, Russia, ASEAN, Middle East countries and so on. Sinang-ayunan ito ni University of the Philippines Professor Eileen Baviera. Positibo aniya ang idinulot na pagbabago ng estratehiya ng bansa sa foreign relations nito. So yung kung sa impact, yung naging strategic ulit ang Pilipinas sa tingin ng ibang mga bansa. So pati sila, bumabalanse sila kung ano bang paano nila makukuha from the Philippines yung kailangan nila.
Samantala kabilang naman sa binigyan ng mababang grado ng isang eksperto ang aspeto ng anti-drugs campaign ng Pangulo. Ayon kay Dr. Ronald Mendoza, may mas magandang pamamaraan na dapat magtuunan ng pansin sa kampanya. Mukhang ang dami na pong ibang bansa na nagsasabi na hindi po yung punitive approach lang ang kailangan nating itulakdan. So, in fact, yung punitive approach lang, hindi siya nag-work. Marami po tayong parts ng sistema na sana napagtuunan din ng pansin. Yung pong health approach sa combating drugs, treatment. Bagamat nagbigay ng initial assessment, inamin ng mga dalubhasa na kinakailangan pa ng mas mahabang panahon upang matukoy ang tagumpay ng administrasyon. Unfair na i-judge natin yung first year na lahat magagawa kagad niya. Ito po ay barometer lang ng direksyon. Ito po tinitingnan natin ngayon. Mahigit 16 na milyong Pilipino ang bumoto kay Pangulong Duterte noong eleksyon at lahat ng mga ito ay umaasa ng pagbabago mula sa kanyang administrasyon. Tiniyak naman ng pamahalaan na hindi nila bibiguin ang tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng mga ito. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inilahad din ng Grupong Bayan ang kanilang assessment sa isang taong pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Ito ang balita ni Monoxon. Wala pang nakikitang malaking pagbabago ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan sa isang taong panunungkulan ng Duterte administration. Ito ang kanilang ipinahayag sa isinagawang People's Assessment na nilahukan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Kabilang sa kanilang pinuna ay ang kabiguan ng pamahalaan na wakasan ng kontraktualisasyon. Naging mabagal din anya ang takbo ng usaping pangkapayapaan at ang ipinangakong reforma sa lupa. Hindi rin nila maganda ang pinairal na foreign policy ng pamahalaan. Kinuwestiyon rin nila ang pagpapabaya ng administrasyon na matanggal si Gina Lopez sa DENR at ang matagal na kumpirmasyon ni na DSWD Secretary Judy Tagiwalo at Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano. Tutuloy rin ang grupo sa mga itinakdang kondisyon ng Commission on Higher Education sa mga makikinabang sa libreng matrikula. Oo, may mga positibong nagawa, pero dumarami yung nakikita nating mga negatibong tunguhin, mga lubhang nakakabahala na mga senyales na hindi natutupad yung pangakong pagbabago. Sa kabila naman ng pagkakaroon ng very good satisfaction rating ng Duterte administration sa unang bahagi ng taon, hindi anya sapat na batayan ito upang masabing naging maayos ang performance ng Pangulo. Hindi naman sa habang panahon mananatiling popular ang isang leader kung hindi naman niya natutugunan yung problema ng kanyang mga nasasakupan. So yun ang malaking challenge sa Pangulo. No? Huwag sana silang masilaw o madala doon sa nakikita nila sa surveys. Samantala, kung nanahimik ang Grupong Bayan sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, isang malaking kilos protesta naman ang inihahanda nila sa July 24 kasabay ng pangalawang ulat sa bayan nito. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. 100,000 pabuya alok ng lokal na pamahalaan sa ikadarakip ng salarin sa pagmasakar sa isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Business registration sa pamamagitan ng smartphones target na maipatupad ng DTI sa taong 2019. Kamara naghanda na ng detention area para kay Ilocos Norte Governor Amy Marcos sakali mang mabigo itong dumalos sa pagdinig sa issue ng Tobacco Excise Tax Fund misuse. Nadiskubre ng mga otoridad ang ilang granada at gamit pampasabog sa isinagawang raid sa bahay ng dating mayor ng Marawi na si Fahad Salik sa Misamis Oriental. Ito ang balita ni Jackie Estacion. Sinalakay ng mga otoridad kaninang madaling araw ang isang bahay ni dating Mayor Fahad Umpar Pri Salik sa Barangay Consuelo Magsaysay, Misamis Oriental. Kabilang sa mga na-recover ay ang isang MK2 fragmentation grenade, 2 rifle grenades, isang 40mm cartridge, mga bala at ilang pang gamit pampasabog. Ayon kay Colonel Limuel Gonda, Public Information Officer ng Police Regional Office 10, hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakumpiska ang mga kontrabando sa bahay ng dating alkalde.
Noong June 9, ilang sachet ng pinaghihinalaang shabu at mga matataas na kaliber ng baril ang nakumpiska rin sa bahay ni Salik sa Cagayan de Oro City. Napag-confiscate ng mga illegal drugs, at the same time mga component ng improvised explosive device o sinasabing paggawa ng bomba, it could add sa kaso niya, hindi lang yung sa rebellion. Sa ngayon ay patuloy pa ring minomonitor ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines kasama ang Martial Law Special Group ang mga ilang mga bahay na pagmamay-ari ni Mayor Salik sa Region 10. Meron pa rin ibang properties na minomonitor yung PNP at AFP with the Martial Law Special Action Group kasi nagmamonitor ito yung ML-SAG in coordination din sa mga police territorial units. Si Salik ay unang binanggit ng AFP na isang financier ng teroristang Maute, lalo noong ito ay bago pa lamang nagsisimula ng kanilang kilusan. Sa ngayon ay nananatili sa detention facility sa Bikutan, Taguig City si Salik matapos maaresto ng mga otoridad noong June 7 dahil sa kasong rebelyon. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Sa iba pang balita, nasamsam ng Bureau of Customs sa mga kargamentong naglalaman ng mga peking damit at sapatos mula sa iba't ibang bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Patong-patong na kahon ng mga pekeng produkto ang nakatambak sa Manila International Container Port ngayon. Kung titignan ng mga ito, halos walang pinagkaiba sa orihinal na produkto. Nasamsam ito ng Bureau of Customs mula sa mga kargamentong galing sa iba't ibang bansa at nakapangalan sa magkakaibang consignee. Ayon sa BOC, nagkakahalaga ang mga ito ng bilyong-bilyong piso at malaking kawalan sa target revenue collection ng pamahalaan. This appears to be branded products, but we found out that these are replica. Meron po ito mga IPR violations. Bukod pa sa mga peking produkto, kahon-kahong mga lumang damit din ang nakumpiska ng kawanihan. Hindi maaaring ipamigay ito ng BOC bilang donasyon para sa relief operations dahil hindi tiyak kung saang mga bansa galing ang mga ito. Sa proseso ng BOC, hindi rin maaaring i-auction ang mga ito bagkus kailangang sirain. Yung mga ukay-ukay na tawagin po natin dito sa ating bansa or used clothings. Pinagbabawal po ito ng ating batas. Posibleng meron to mga health hazards. Hindi po to dumaan sa ating quality control. Hindi po natin alam saan bansa ito nanggaling. Makakansela naman ang importation permits at naharap sa paglabag sa batas ng intellectual property rights ang mga sangkot sa pagpupuslit ng mga peking produkto. 785 na importers companies na po ang either na-suspend o na-cancel natin accreditation. Ganun po tayo kaseryoso. In less than a year, ganun po karaming kumpanya na ang tinanggal natin accreditation. Sa tala ng BOC, may mahigit 700 ng mga importation companies ang natanggalan ng import accreditation. Maaari pa anyang umabot sa 1,000 ang bilang ng mga ito dahil patuloy ang paglilinis ng ahensya sa mga importer at broker na sangkot sa smuggling at korupsyon. Makikipagpulong sa mga kumpanya ng high-end brands ang BOC ngayong araw upang masolusyonan ang talamak na bentahan ng mga peking produkto. Malinaw na paglabag sa intellectual property rights ang pangungopya ng isang produkto, maging ang pagre-reproduce at pagbebenta nito sa merkado. Kaya naman nakikipagtulungan ang Bureau of Customs sa mga kumpanya ng mga produktong madalas pekein upang mabantayan at mahuli ang mga sangkot sa pagkopya ng kanilang orihinal na produkto. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Naghain ng reklamong plunder at graft sa Office of the Ombudsman ang isang dating barangay kagawad laban kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Ito ang balita ni Mon Hocson. Nagbigay umano ng pabor na labag sa Graft and Corrupt Practices Act si Mayor Edwin Olivares sa isang malaking kumpanya sa lungsod ng Parañaque. Kasama sa inirereklamo ng plunder at graft ni dating barangay kagawad Jonathan Bernardo ay mga miyembro ng City Council. Ani Bernardo, 500 milyong piso na tax credit discount ang pabor na ibinigay ni Olivares sa DM Wenceslao Group of Companies. Ang DM Wenceslao Group of Companies ay isang malaking kumpanya na nagtatayo ng mga gusali sa mga prime lot sa Asiana. Si Delphine Wenceslao ang may-ari ng naturang kumpanya na kilalang supporter umano ni Mayor Olivares. During their silver wedding anniversary of the mayor and his wife, they served as the godparent of
the mayor and his wife. So they have a long-lasting relationship in terms of friendship. Giit ni Bernardo na sa halip na 12,000 pesos per square meter na halaga ng lupain sa Asiana, na pagkalooban ng tax amnesty ang naturang kumpanya at naibaba na lamang sa 6,000 pesos per square meter ang lupa. Unang-una, hindi umano dapat nabigyan ng tax amnesty ang Wenceslao Group of Companies dahil mayroon itong nakabinbing kaso sa City Hall. Nakasaad din sa batas na dapat ay may mailabas na ordinansa kung magbibigay ng tax credit ang lungsod na hindi umano ginawa ni Olivares at ng konseho nito. Sila lang ang binigyan ng pabor. Pero yung the rest doon, ganun pa rin. The assessment is 12,000 per square meter. So bakit sila lang? Di ba malinaw na sila lang yung binigyan ng pabor? Sa susunod na buwan ay may nakahanda pang mga reklamo na ihahain si Bernardo laban kay Olivares sa Office of the Ombudsman. Sinusubukan pa rin namin na kunan ng pahayag si Olivares subalit wala pa itong tugon sa ngayon. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Inihahanda na ng Kamara ang posibleng pagkulungan kay Governor Amy Marcos sakaling ipaaresto ito dahil sa hindi pagdalo sa congressional inquiry sa issue ng 66 million peso excise tax anomaly sa Ilocos Norte. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Ipinag-utos na ni Congressman Johnny Pimentel, ang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, na ihanda na ang detention room ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos. Ito ay kung mabigo ang gobernadora na dumalo sa pagdinig ng komite sa July 25 sa manay anomalya sa 66 million peso tobacco excise tax fund ng probinsya na ginamit na pambili ng motor vehicles. Naglabas na kasi ng show cause order ang komite kay Marcos matapos itong hindi sumipot sa nakaraang dalawang congressional hearings. Sa isang press conference noong June 23, sinabi ni Marcos na gusto niyang dumalo para magpaliwanag sa pagdinig. Pero pinayuhan umano siya ng ilan laban dito, pati na ng kanyang kapatid na si dating Senator Bongbong Marcos dahil maari siyang maditine. Sinabi naman ni Congressman Pimentel na kay Marcos na kung dadalo ito sa hearing, pero ipinaalala niya dito ang kapangyarihan ng kanyang komite. In case that she does not appear, she doesn't appear in the July hearing, and then, as I've said, the next move will, of course, to issue a contempt order and a warrant of arrest. Hiwalay na kwarto sa kinalalagyan ng 6 na detained employees ng Ilocos Province ang inihanda para kay Marcos sa loob mismo ng opisina ng Sergeant at Arms. May sarili itong comfort room at air condition. Nire-rekomenda rin ni Congressman Pimentel na magtayo ng detention room sa Kamara para sa iba pang posibleng madetine dito. Dumipensa rin si Pimentel sa issue ng away politika lamang ito at iginiit na saklaw ng kanyang komite ang investigasyon sa mga issue ng katiwalian ng government personnel. We do not involve ourselves in the conduct of inquiries with regards to politics po. Ito ay mayroong doing sa gobyerno at ito ang inimbestigahan natin. Sa ngayon, wala pang muling pahayag ang kampo ng mga Marcos hinggil sa issue. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tumataas ang kaso ng cyberbullying sa bansa base sa datos ng Philippine National Police. Kaya naman, ilang tips ang kanilang binigay para maiwasang maging biktima nito. Ito ang balita ni Grace Casin. Nag-resign sa trabaho si Ramon, hindi niya tunay na pangalan at bihira nang makihalubilo sa mga kaibigan at hindi na halos lumalabas ng bahay. Nabiktima kasi siya ng cyberbullying nang maiwan niyang nakabukas ang kanyang Facebook account sa isang internet cafe. Bigla po nila kinuha yung mga picture ko, inedit, ginawang nakaubad, ginawang katatawanan. Tapos pinost pa nila sa social media. Sobrang nakakaya yung mga edit na yun. Yang hiyata sa sarili ko. Pati yung mga kamag-anak ko, pamilya ko, nadamay na rin sa kaya na... Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, tumataas ang kaso ng cyberbullying. Mula sa 53 kaso noong 2013, lumobo ito sa halos 800 noong 2016. Cyberbullying is simply the use of digital media to be unkind to others with the purpose of overpowering the victim and placing the same to a very embarrassing situation to others and to themselves. Para maiwasang maging biktima nito, payo ng PNP, tiyaking na i-log out ang mga accounts sa social media. Huwag agad magbibigay ng mga personal na impormasyon sa kahit na sino, lalo na sa social media.
At para naman sa mga nakakaranas ng cyberbullying, huwag nang patulan pa ang sinumang gumagawa nito. I-save ang lahat ng mga ebidensyang magpapatunay ng pambubuli. Huwag tangkaing sarilinin ng pagresolba at agad ipagbigay alam sa mga otoridad. Cyberbullying, as we say, is also a general term, but there are offenses that covers the specific violations under the cyberbullying, like the online libel, online threat. Sa may mga nais isumbong at idulog sa PNP Anti-Cybercrime Group, maaaring tumawag sa kanilang hotline numbers. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Suportado ng Presidential Communications Operations Office o PCOO ang plano ng Senado na imbestigahan ang paglaganap ng mga fake news. Ayon kay Secretary Martin Andanar, paraan ito upang mahanapan ng solusyon ang problema sa mga maling balita. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sang-ayon si Secretary Martin Andanar sa plano ng ilang senador na imbestigahan ang pagkalat ng fake news o maling mga balita sa social media. Ayon sa kalihim, paraan ito upang mahanapan ng solusyon ang isyu. Dito lalabas lahat ng mga solusyon na gusto nating malaman para once and for all, matuldukan na itong fake news. Mabibigyan din anya nito ng giya ang publiko kung aling balita o istorya ang dapat basahin at paniwalaan. Matutukoy din kung alin-alin ang mga lehitimong media o news organization. Lahat ba nang sasabihin ng isang ordinaryong tao, for example, na meron 50,000 followers, news na ba yun? Or, for example, whatever, for example, ang isang tao na meron 50,000 followers, news ba kaagad yun? Or, kailangan ba maging member ng isang news organization para ang isang storya maging news? Sabi pa ni Andanar, nakausap na rin niya si Assistant Secretary Mocha Uzon tungkol sa isyo. Dati nang inakusahan ng pagpapakalat ng maling balita si Uzon na may mahigit 5 milyong followers sa Facebook. Isa na rito ang litrato ng mga sundalong nananalangin kaugnay ng labanan sa Marawi na natuklasang kuha pala sa ibang bansa. Kailangan niya na rin mag-hire ng kanyang sariling editors sa kanyang social media page because her social media page is not a normal or a regular social media page. As a matter of fact, she gets more engagement than a lot of us. Kabilang sa mga nagsusulong ng investigasyon sa fake news, sina Senador Joel Villanueva, Grace Poe at Antonio Trillanes. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Target ng Department of Trade and Industry na maipatupad sa taong 2019 ang pagpaparehistro ng negosyo sa pamamagitan lamang ng smartphone. Layo nito na mapabilis ang proseso ng pagnenegosyo at makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Kung pag-uusapan ng estado ng proseso kung paano makapagsisimula ng negosyo sa Pilipinas, ayon sa World Bank, pang-79 ang Pilipinas sa 190 na mga bansa o ekonomiya sa ranggo na may madaling sistema ng pagnenegosyo. Pang-171 naman sa mga bansang madaling makapagsimula ng negosyo at pang-85 sa usapin sa pagkuha ng construction permit. Nangangahulugan na hindi pa gaano kabilis ang proseso ng pagtatayo ng isang negosyo sa Pilipinas. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, ito ang ninanais nilang magawa sa susunod na 2 taon, kung saan target nila na magkaroon ng full automation sa pagkuha ng lisensya o permit, kung saan maaari nang makakuha ng business permit, rehistro sa Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue at maging ng mayor's permit na hindi na kailangang pumila ng mahaba sa mga ahensya ng pamahalaan kundi sa pamamagitan na lamang ng isang smartphone. Mula sa pangkaraniwang 3 hanggang 5 araw na proseso sa pagkuha ng business permit ay tatagal na lamang ito ng hanggang 30 minuto. In one mobile app, in one form, and then kung may babayaran, dapat naka-integrate na rin doon. No? Parang ka nagbubuk talaga ng ticket. Pag nasettle ka na dito, may assessment, tapos another window would be the payment na, and then you're issued a receipt or even the business permit. Sakaling ito ay maipatupad na sa taong 2019, inaasahan ng DTI na mas maraming mga dayuhan ng mahihikayat na mamuhunan sa bansa. If this gets improved, yung influx ng investment will follow it. Sa kasalukuyan, ayon kay Secretary Lopez, kumukonsulta na sila sa National Privacy Commission at Department of Information and Communications Technology upang maging posible ang proyekto na ito. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Pasay City.
Hati ang pananaw ng uniform personnel mula sa AFP, PNP at BJMP sa panukala ni dating Senador Alan Peter Cayetano na palawigin sa 60 years old ang dating 56 na retirement age na mga ito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Bukas ang Armed Forces of the Philippines sa panukala ni dating Senador at ngayon ay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na itaas sa 60 na po ang edad ng pagreretiro ng mga sundalo sa halip na 56. Sinabi ni AFP PAO Chief Marine Colonel Edgard Arevalo, sa pamamagitan nito ay mapakikinabangan pa ng husto ang dunong, kakayahan at abilidad ng mga sundalo sa karagdagang 4 na taon. Gayunman, posible rin aniyang maging problema ang pagbagal ng promosyon ng mga sundalo. Kailangang timbangin pa ito. At this point, siguro magandang pag-usapan. At the very least, the recommendation is essential, lalong-lalo na narinig natin kung anong intention nito. So, makikita din natin kung ano yung pros and cons nito. Sinabi naman ni PNP Directorate for Personnel Records and Management Director Rene Aspera na hindi naman kinakailangan palawigin pa ang retirement age ng mga pulis para makatulong pa sa pamahalaan. Nakikita na natin, hinahire din sila ng government after retiring, di ba? And then they can share what they have sa organization. Pabor din naman ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa panukala upang mayroon pa aniya silang panahon na ayusin ang kanilang retirement benefits. Hati man daw ang kanilang posisyon sa pagpapalawig sa retirement age. Alam aniya nilang maganda ang intensyon nito at naniniwala silang pag-aaralan itong mabuti ng mga mambabatas. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Cam Aguinaldo. at 74 na araw na po ang nakalipas o mahigit 7 taon na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa di lang madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumalduman na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pagkakabinbin ng ilang flood control projects, pinaiimbestigahan ni MMDA Chairman Danilo Lim. Pambansang kamao, Manny Pacquiao, kailangan maging impresibo ang performance laban kay Jeff Horn kung gustong makasagupang muli si Floyd Mayweather Jr. ayon kay Coach Freddie Roach. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang traffic law enforcer na naaksidente habang hinahabol ang isang motorista na lumabag sa batas trapiko kaninang umaga. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang tawag ng isang concerned citizen hinggil sa naaksidenteng MMDA traffic law enforcer kaninang alas 9 ng umaga. Ayon sa 43 anyos na si Michael Mikuwa, may hinahabol siya ng motorista na lumabag sa batas trapiko sa may Quezon Avenue. Ngunit pag minor niya ng motorsiklo ay nabangga naman siya ng kasunod na motorsiklo. Natumba siya at halos hindi makatayo dahil sa pananakit ng kaliwa niyang tuhod. Wala namang tinumong pinsala ang nakabangga sa kanya na motorcycle rider. Binigyan siya ng pangunang lunas ng UNTV Rescue at saka dinala sa East Avenue Medical Center. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Bumuhos na naman ngayong hapon ang malakas na ulan sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano yung weather system na nagpaulan ngayon? Magandang gabi po sa ating mga kasambahay. Yung mga pag-ulan kanina, ito po ay dulot ng thunderstorms. Wala pong bagyo o LPA. At yan po sinasabi ng Pag-asa, talagang may kombinasyon po nitong epekto ng monsoon trough o yung mga pag-uulap na nakita po sa may southern part ng Luzon. Kasama na rin po dyan ang Metro Manila. At magpapatuloy po yan hanggang bukas, maaari magkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan.
Sige Ray, pakibigay mo na iba pang detalye sa iyong ulat panahon. Narito po ang detalye sa ating ulat panahon, yung pa rin pong monsoon trough. Yan po nakaka-apekto ngayon. Ay ulap po yan nakaka-apekto, umaabot po sa may area ng Southern Luzon. At sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, kasama na po ang Mindoro at maging ang lalawigan po ng Palawan. Makulimlim pa rin po ang panahon at makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon. Gaya po nating na-experience kanina, ay makakaranas pa rin po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang temperatura bukas, 34 sa Tuigaraw at 32 sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan. Sa area po ng Visayas, makakaranas din po ng rain showers and thunderstorms, lalo na po yung Samar at Leyte area sa may Eastern Visayas. Sa Iloilo City, Metro Cebu and Tacloban City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang temperatura bukas. Mindanao, halos ganun din po ang maging weather, pero mas malaki ang tsansa na magkaroon ng mga pagulan sa may Caraga region. Sa area po ng Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius yung temperature, gayon din sa Zamboanga City, bukas po yan, pero sa Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise, 5:30 a.m., atin naman pong sunset, 6:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, mula sa UNTV Weather Center. Iniimbestigahan ngayon sa China ang business tycoon na si Wang Rulun dahil sa aligasyon ng korupsyon. Sa ulat ng Financial Times, inalis sa kanyang posisyon sa Fujian Province Political Consultative Conference si Wang dahil sa isyu ng panunuhol. Si Wang ang Chinese donor ng Mega Drug Rehabilitation Center sa Pilipinas bilang tulong sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Ayon naman sa Malacanang, internal ang kinakaharap na isyu ni Wang. Hindi naman tiyak sa ngayon kung makikipag-usap pa ang pamahalaan sa nasabing negosyante dahil sa kontrobersiya. That of course we don't know yet, and we will not comment on that. Like I said a while ago, like we said a while ago, that is the implications or the suspicion on corruption on Wang Rulun is internal to China, and that is a matter for them to discuss. Na-turn over na ng China sa Pilipinas ang unang batch ng mga armas sa bahagi ng pangako nilang ayuda kontra terorismo. Mula sa Clark, Pampanga, ito ang balita ni Brian Lacanlale, live. Brian? Yes, personal na sinaksihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang turnover ceremony kanina sa mga armas na ibinigay ng China sa sandataang lakas ng Pilipinas. Sina AFP Chief of Staff Eduardo Año at Defense Secretary Delfin Lorenzana ang tumanggap ng mga armas mula sa ambassador ng China sa bansa na si Xiao Jianhua. Sa Clark Air Base sa Pampanga, inihatid ang mga armas. Kinabibilangan ito ng 3,000 na sniper rifle, automatic rifle, high position rifle at 9 milyon piraso ng ammunition. Ang ipinagkaloob na mga baril ay bala ay bahagi ng kasunduan ni Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping nang bumisita sa Beijing ang Pangulo noong Oktubre 2016. Urgent assistance ito ng China sa Philippine military para sa kampanya kontra terorismo at pamimirata. Sa ngayon ay katatapos lamang magsalita ng Pangulong Rodrigo Duterte at ayon sa kanya, pinasalamatan niya si President Xi Jinping ng China sa agaran nitong tugon sa kanilang pag-uusap. Ayon sa Pangulo, noong nakaraang Mayo lamang nang mag-usap silang muli at bumisita itong muli sa China, ay tinanong siya ni President Xi Jinping kung ano ang pangangailangan at dito nga sinabi ng Pangulo na baril dahil sa kakulangan ng mga armas ng ating mga kapulisan at sundalo dito sa Pilipinas at ikinatuwa naman ng Pangulo ang agarang tugon ng China sa kahilingan ng Pangulong Duterte. Bahagi nito ay ipapadala sa Marawi City para sa pagpapatuloy ng bakbakan doon kontra sa terorismo. At yan muna ang latest update live mula dito sa Clark Field, Pampanga. Maraming salamat sa iyo, Brian Lacanlale, live mula sa Clark, Pampanga. Pinaiimbestigahan ni MMDA Chairman Danilo Lim ang flood control projects na hindi pa rin natatapos kaya problema pa rin hanggang ngayon ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joan Lano.
Mahigit 2 dekada ng residente ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City si John Yang. At tuwing panahon ng tag-ulan, problema nila ang madalas na pagbaha sa tapat ng kanilang bahay. Kwento nito, madalas siyang nagagastusan sa pagpapagawa ng kanilang mga sasakyan dahil madalas na inaabot ng tubig baha ang kanilang garahe, kaya't minabuti na lamang niya na ibenta ang mga ito. Inirereklamo niya ang kawalan ng maayos na flood control project sa kanilang lugar, kaya't pinoproblema nila ang matagal na paghupa ng baha sa tapat ng kanilang bahay. Simple din lang yan 30 minutes, yan, baha na yung Araneta. Inaabot ang mga, pag may bagyo, mga worst case scenario, bagyo like Ondoy, yung mga habagat na ilan days, ganyan. Pero yung mga gantong normal rain, dapat hindi Ang Metropolitan Manila Development Authority ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na naatasan para bumuo at mga siwa sa mga flood control project dito sa Metro Manila. Sa pinakahuling report ng Commission on Audit, as of December 31, 2016, lumabas na mayroong mahigit sa 168 million pesos na pondo o katumbas ng 44 na flood control project ang hindi pa rin natatapos ng MMDA. Kabilang na sa mga lugar na may nakabinbin at hindi pa rin nasisimulang mga proyekto ang Quezon City, Makati at ang lungsod ng Maynila. Ayon kay MMDA Chairman Danilo Lim, paiimbestigahan niya ang questionableng ulat upang malaman kung may irregularidad nga ba sa mga proyekto. Tatanungin natin yung mga concerned individuals sa MMDA, malaman yung tunay na kwento, ano ba talaga ang nangyari and how do we correct that. Sa datos ng MMDA, 9 na lugar ang tinukoy na flood-prone areas, kabilang na ang ilang lugar sa Maynila, Mandaluyong, Makati, Parañaque at Quezon City. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Giundangan na sa mga otoridad ang search and retrieval operation sa patayng lawas ni Bien Unido Bohol Mayor Gisela Buniel. 15 dias nga gipangita sa retrieval o diving team ang patayng lawas sa biktima sa kadagatan sa Lapu-Lapu City apan napakya sila nga makita kini. Apan gisiguro ni Cebu Regional Police Director Chief Superintendent Noli Talino nga dili nila iatras ang kaso batok ang Bohol Board Member Ray Nino Buniel ang prime suspect ug asawa sa biktima tungod kay kompleto ang mga ebidensya o testigo nga magpamatuod sa iyang kalabutan sa krimen. Gitapta na og sakit ang pipila ka mga estudyante sa usa ka tunghaan sa La Trinidad, Benguet tungod sa baho nga ilang masimhutan gikan sa usa ka open dump site. Kini ang balita ni Bradley Robusa. Irekreklamo dagiti residente pinabangsit nga angot nga agap-gapot may isang open dump site sa Jay City Lamtang Barangay Pugis, La Trinidad, Benguet. Umuuna nga mapapektaran ti daytoy nga angot ket iti Lamtang Elementary School no dinno ket sumagmamanong nga estudyante pinaospitalen kalpasan nga agsakit. Mabaho pong basura. Sakit po ng ulo ko po tapos yung tiyan. Nag-a-absent po ako. Pinapadoktor din po ako. Nung kagabi po nagsusuka po ako. Nabawasan matkano iti bilang dagit na enroll dito nga nasaong eskwelahan. Malaking yung epekto lalong-lalo na sa mga bata kasi nagkakasakit sila lalong-lalo mga acute bronchitis, mga more on sa mga lungs. Kaya nag-decrease yung mga enrollment namin. Iti June 20, inbaon nila Trinidad Mayor Romeo Salda nga isaran daytoy nasaong nga open dump site nga nakanagan ti maysa nga Mark Anthony Camillo ngam idinapanan ti UNTV News team daytoy nga dump site di Kalman. Agtultuloy latta ti operasyon da ditoy. Yung masamuan nila 24 hours lang. Ang nangyari kasi hindi 24 hours lang at saka transfer area, staging area lang yung hindi dumping. Itatakat awan pa iti nairuwar nga sao, iti operator ti daytoy nga dump site, panggap iti daytoy nga kaso. Pakaamumat dagiti residente nga maaksyonon na dagos ti lokal nga gobyerno daytoy a problema, tapno haanan nga makaapekto pay iti panagbiagda. Bradley Robusa, UNTV Damdamag ken Pannangalaw, La Trinidad, Benguet. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare, maayong gabi.
Ipinahayag ng trainer na si Freddie Roach na dapat magpamalas ng impresibong performance si fighting Senator Manny Pacquiao laban kay Jeff Horn kung nais nitong muling makasagupa si Floyd Mayweather Jr. sa ibabaw ng ring. Ito ang balita ni James Cos. Kritikal ang magiging laban ni 11-time world champion Senator Manny Pacquiao versus Australian challenger Jeff Horn. Ayon sa trainer ni Pacman na si Coach Freddie Roach, kailangang maging maganda ang performance dito ng pambansang kamao upang tumaas ang tsansa na muling makaharap si undefeated world champion Floyd Mayweather Jr. No, he's not a bum in the road. I mean, the thing is, he could derail us really badly. I mean, Manny's like, I think, in a must-win situation. He wants a rematch with Mayweather. I mean, to get Mayweather, you have to look good against Jeff Horn. He has to look good. I mean, he has to be impressive. Sinabi naman ng boxing senator na hindi niya tatanggihan ang Pacquiao-Mayweather rematch sakaling bigyan ng pagkakataon. Ngunit sa ngayon ay mas iniisip niya ang nalalapit na laban kay Jeff Horn. Well, if there's a chance, why not? I mean, I'm willing, but let's focus first for this fight. We don't want to underestimate Horn and, thinking about another fight. Which is, this fight is not done yet. Isasagawa ang Pacquiao-Horn bout sa Suncorp Stadium sa Brisbane, Australia sa July 2, araw ng Linggo. All I can say is it's good. He's a teacher. And also, I'm a teacher in the ring, so no, that's not a problem. We're both teacher. I'm very excited about the fight this Sunday. I'm very happy about the support that has happened with this fight. I've trained so hard for this fight and I've done everything I can to get this win, so hopefully all that hard work pays off and I can beat a champion like Manny Pacquiao on the day. James Cos, UNTV News and Rescue, Australia. Magbibigay ng donasyon ang mga preso sa New Bilibid Prison sa mga kababayan nating apektado ng bakbakan sa Marawi City. Ang UNTV ang magdadala sa mga canned goods na tinipon ng mga bilanggo para sa mga taga-Marawi na nanunuluyan sa mga evacuation center at sa kanilang mga kamag-anak. Ito ang balita ni Mon Hokson. Hindi naging hadlang ang rehas at matataas na pader upang makapagbigay ng tulong ang persons deprived of liberty o mga bilanggo sa mga kababayan nating apektado ng kaguluhan sa Marawi. 21,000 mga dilata at ilang mga toothpaste at toothbrush ang pinagtulong-tulungang malikom ng mahigit 16,000 mga PDL o bilanggo sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Bukod sa Marawi evacuees, may ibinukod din na tulong ang mga PDL para naman sa mga sundalong patuloy na nakikipaglaban sa mga terorista sa lugar. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng tulong ang mga bilanggo sa mga nangangailangan. Noong manalasa ang Bagyong Yolanda ay nagpadala rin ng relief goods ang mga PDL sa mga biktima ng bagyo. And ito, pati ako po nagugulat, ito yung kagandang loob, hindi po ng Bureau of Corrections, kundi ng mga bilanggo po namin, na meron pong darating po sa inyo ng mga donasyon na mismo galing sa mga bilanggo po namin dito. Sako-sakong mga dilata ang ibibigay ng mga bilanggo para sa mga kababayan nating naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi City. Pero may tatanong niyo siguro, papaano nalikom ang mga tulong na ito gayong nasa loob sila ng New Bilibid Prison? Ito sa pamamagitan ng aming pagpapasting. Ipinapasting namin ng sinasacrifice namin ang bawat isa o 2 dilata na hindi namin makain para may handog namin at may pakita namin yung pagkakaisa namin dito na sinseridad na makatulong kami sa bawat kapatiran. Si alias Eddie ay isa sa mga Muslim na bilanggo sa Bilibid. Isa siya sa mga humikayat sa kanyang mga kapwa bilanggo na magpaabot ng tulong sa Marawi. Ang UNTV naman ang napiling partner ng Bureau of Corrections upang mabilis na maihatid sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong mula sa mga bilanggo. Nagagalak tayo na tayo bahagi ng pagpapatawid nitong mga goods na to patungo dun sa Marawi. Ang UNTV is in the middle na tumutulong para yung gawain na maganda na nakita natin ngayon dito mula sa mga PDL. Mula sa NBP sa Muntinlupa, inihatid ng UNTV News and Rescue sa DSWD warehouse sa Pasay City ang sako-sakong mga dilata.
Isusort po natin yon base po dun sa klase nung donation na pinadala. Like for example, kung sardinas, mga meatloaf, and then yung expiration po, para alam din po namin kung ano yung una naming ipadadala dun sa mga tao. Katulong din ng himpilan ang mga volunteer mula sa Members Church of God International na nagbuhat ng mga sako-sakong donasyon sa DSWD warehouse. Ayon sa DSWD, sa lalong madaling panahon ay maipadadala nila ang mga relief goods na ito, kabilang ang mga donasyon mula sa bilanggo sa Bilibid Prison. Inaasahan na agad naman itong may pamamahagi sa mga kababayan nating naapektuhan ng krisis sa Marawi City. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Pasay City. At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Leslie Lombowen, balik sa inyo June, Angela, and Monica. Maraming salamat sa Leslie. Pero syempre, bago tayo magtapos, pahuling batik ni Angela. Maligayang kaarawan mo, Lisa. Mula sa IAB. Thank you, Mon, and thank you, Leslie, of course, and June. Ilan taon na ba siya? Oh, sige. 18. Bumawi ako. Very good. Good girl. Nag-iigay pa na edad si Angela habang gumagabi. Bata na pa bata habang gumagabi. Mga alas 12, sanggol na lang to. Meron ka bang birthday wish? Ay, ganun din. World peace pa rin. May panyo ba ako dito? Sana one day talaga lahat na lang ng tao magkakasundo. One day. Yes. At maraming salamat pa rin sa aking UNTV family. Yes. Happy birthday, Angela! At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.